isang pagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay February 17, 2025. Patong oras ay alas 10:05 ng gabi. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasulsulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kaliwanagan, kapayapaan, kapatawaran, kahinahunan at pag-ibig ay sumasa ating lahat. Okay. Kumusta lahat ang mga kapatiran, no? At bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga kapatid, no, na patuloy na tumutulong, sumusuporta, dumadamay, nagsasakripisyo, bahagi ng ating misyon. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay. At this time, no, ay meron akong mahalagang ibabahagi sa inyo. Okay? Okay, mag-uumpisa tayo. Tika, hanapin ko lang. Okay. Napakahalaga ito mga mahal kong kapatid. Okay. Kung napapansin niyo at napapanood ninyo, bakit wala dito yon mahal? Okay, nasa na ba yon? Okay, ito yung tungkol sa may It's is busy, no? Saan na ba yung It's is busy na yan, be? Hanapin ko muna, okay? Okay, hanapin muna natin si It's is busy, okay? Dahil ibinahagi ko to si It's is busy sa inyo, okay? Hanapin natin, ha? Okay. Maraming salamat sa nagbahagi nito regarding sa It's is busy na ito. Okay, ito yun, no? Ito bang dalawang Pilipino? Okay, makikita niyo naman dyan sa screen ninyo, no? Nung i-share ko. Ito yung may kinalaman sa dalawa nating kababayan, no? Na nasangkot ito tungkol sa sinubukan nilang mag-withdraw ng 10 billion USD, no, sa It's is busy. Hindi ako nagkamali, that is a part of Hong Kong. Okay, mga mahal kong kapatid, I know that I cannot please everybody, no. I hope na ma-realize ninyo, I hope na maunawaan ninyo, at I hope na magkaroon kayo ng interest sa mga sinasabi at hinahayag ko sa inyo. System is real, mga mahal kong kapatid. Okay? Sinabi ko naman sa inyo, nobody can withdraw it unless magiging push the button. Okay? And aside from that, makinig kayo, ha? Maging ang iba't ibang panig ng buong daigdig. Ayan, damay-damay na ito. Ang lahat ng kabadjitan, lahat ng kapirahan, ay wala po sa kanila kung hindi nandito po sa atin. Okay? Bakit kailangan nyo pang magpunta, no? Nang papunta doon, papunta dito, para lang sa mga bagay na yan. Kung tutuusin, dito nga magmumula ang signal na sinasabi ng ni Sarah, di Sarah, we are waiting for the green signal again. No? So, to make the story short, napansin niyo kahit na mga malalaking tao, mga professional, mga lawyer, no, ay na-remember ko yung isang kakilala, no, na isang lawyer, dahil nandoon yung Buddha, at yung Buddha na yon ay ito ay maraming karanasan, at kawawa ang mga taong umaasa, no, sa Buddha na yon.
hanggang sa dumating ang punto na nakarating ako sa office niya at sabi ko nga sa kanya, yun, nakita kong Buddha, no? So, make a story short, sinabihan ko siya that kung hindi niya mamasamain at kung mararapatin, no, bagamat siya ay isang abogado, alam niya ang usaping legal, mga legalidad. So, sabi ko sa kanya, attorney, kahit naman ho kayo ay isa kayong abogado, if you are not authorized person for that matter, I mean, may nilalabag pa rin kayo, no? So, even our president, no, if he don't have an authority, no, sa mga bagay na yan, no, ito may kinalaman sa mga backup, ay magiging walang katuturan ang mga bagay-bagay. Ito nangyari sa HSBC, no, na nasangkot dyan kamakailan ng ating kababayan, ay tiningnan ko siya, no, although na sinasabi may kinalaman siya sa letter of credit, no. Pag sinabing letter of credit, yan po ay may kinalaman pa rin ang mga accounts dyan. Okay? According to the news, that very suspicious ang kanilang mga bank instrument. Alam nyo, para sa akin, ano, may kasama siyang abogado, at siguro naman yung abogado, syempre abogado yan eh, siniyasat niya yung dokumento, and for me, ito na pong sinasabi ko sa inyo, the account is existing, but the claimant is fraud. Okay? So, ito na, mapunta na tayo dito na naman tayo, Okay? Ulitin ko, ilang beses ko bang sinabi sa inyo that the account number is existing but the claimant is fraud. Paano ito nangyari? Okay. At paano nga ba nagsimula ang tinatawag na mga dummy account? Okay? Especially the heritage account. Okay. Sinabi ko na sa inyo, may kinalaman ito sa original na Il Banco Espanyol de Isabela II na kung saan yan po ang central bank natin para po sa kalaman ninyo. And then, ito na ha, gusto ko lang sana maunawaan ninyo kung ano man ang aking babanggitin sa gabing ito ay hindi po para idiin ang pagkakamali ng isang tao, ngunit subalit na tapat panahon na para ituwid sana ito kung ano man yung pagkakamali na yan. Okay. Papaliwanag ko sa inyo ng isa-isa. Alam nyo, yung tungkol sa mga dummy account yan, ganito ang nangyari niyan nung panahon pa ng Il Banco Espanyol de Isabela II. Okay? Mayroon niyang tinatawag na 4 mystery box. Okay? Dito tayo sa pangatlong mystery box. Ito po ay may kinalaman sa mga nakaprogram na mga accounts globally. Okay? Globally. Nang ito ay Ayan. Nung ito po ay nabuksan, no, kasi i-declared nila ang Il Banco Espanyol de Isabela II, yan yung central bank natin na nabankrupt. Pero ang totoo, hindi po yan na-bankrupt. So, fast forward, ito na yung nabuksan yung pangatlo, yung first, second, and the third. Ito po yung may kinalaman sa mga accounts, no? Accounts po ito ng mga royal family. Okay? Yan ho ang tunay, no? Ito yung may mga sagradong mga kasunduan din. Okay? To make the story short, nung nabuksan yan, ang sabi ng kanyang mga tauhan noon ng panahon ni F.E.M. Sr. Ayan na, no? Amo, hindi apo ha? Ang lalaki ng mga kapirahan na ito. Maaari bang ipangalan mo sa amin? O ito ha, bookingan na to. Okay, yung time na yon hindi na nakapalag ang dati nating F.E.M. Sr. To make the story short, nagkaroon ito ng tapatan, diretsahan tayo. Nagkaroon ito ng tinatawag na, for me, matawag siyang, ano bang pwedeng tawag dyan? Falsification of documents. Why? Sapagkat,
ang accounts na yan, no, ay nakapangalan kay ganito, no? Pero pinalitan nila ng kanilang pangalan. So, doon sa system, naka-record doon ang account number. Like, for example, 12345. Naka-record yun kay Jasmine Cordapia. No? Palitan mo man ng pangalan mo yan, naka-record pa rin doon sa system is Jasmine Cordapia. No? Ayan. Parang sasakyan ba? No? Ito, may mga ari ng sasakyan. Itama nyo ako kung mali ako. Kahit palitan mo yan, no, papalitan mo ng paint o yung kulay ng sasakyan, may papalitan ka dyan, but never yung chassis number. Kasi yung chassis number, lalabas at lalabas ang katotohanan doon, yung record ng files. So, yan po ang naging ugat kung paano ito nagsimula ang tinatawag na dummy account. Kaya ngayon, ang nangyari, game trade, game program, pero bumalik na kasi sa mother, not only the mother but also the infinite. So, kahit anong claim ninyo, lumalabas kayong fraud dahil lalabas at lalabas sa system na hindi kayo ang tunay na claimant. Dami nga eh. And then where is the approval? Ito na, sana maintindihan nyo to eh. Diba? Kaya lagi kong sinasabi, walang release. At kahit sino pa ang mga kasabwat ninyo, always remember the 3,500 metric tons of gold na inilabas nila, mga malalaking tao po ang kasangkot dyan. Pinakamataas na leader ng ating bansa, pero lahat yan ay nabuking. No? Sabi ko naman sa inyo, diba? Kahit anong gagawin ninyong pagpuntsaba dyan, no? System is real. Okay? So, lahat ng yan, no? Lahat ng yan ay ako'y nalulungkot. Bakit? Hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran ng Panginoon, ay wala ho tayong magagawa dyan. No? Alam nyo, sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi. Habang gumagawa kayo ng mga bagay na yan, ay nandyan ang Panginoong Diyos Ama na makapahingayan sa lahat, na nagagalit siya sa mga bagay na yan. So, ang mangyayari ay baka makatulad tayo nangyari sa Los Angeles. No? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, kagabi, nagbahagi na ko sa inyo, no? Iniisa-isa ko. Okay. Alam nyo rin na nagbahagi ako sa inyo tungkol sa kay Kuya Emmanuel. Bakit ko sinasabi that ang magiging kasagutan yan ay nandoon sa sementeryo? Mahabang kwento, pero yan tungkol sa sementeryo na yan, alalahanin ninyo, ang kamatayan ng isang nilalang ay bahagi dyan ang kanyang tagumpay. Depende sa tagumpay na nararapat niya para sa kanya. Okay. Meron tayong isang kapatid, no? Ito yung sinasabi ko, in due respect sa pamilya na ito. Nung ako'y nagkasakit, ito lang recently yung grabe talaga yung nilalagnat ako, kinukumbulsyon ako. Tinawagan pa ako ng kapatid nito. Ito yung namayapa nating kapatid na si Leriosa Balag. No? Tinawagan pa niya ako, just imagine ha. Tinawagan pa niya ako. Sabi niya, Ma'am, maraming salamat dahil nakausap kita. Yung mga tipong ganon. Ma'am, masaya ako ganon. Nag-usap kami hapon pa habang nilalagnat ako, habang inuubo ako na matindi. Sabi pa niya sa akin, Ma'am, magpagaling ka. Sabi niya gano'n. Ma'am, see you soon, get well soon. And suddenly, yung time na yon, pagkahapon, siya ang isinugod sa hospital. Hanggang nagulat ako na nandoon siya sa ko, na naka-oxygen siya, hindi na magandang hanggang sa namayapa siya. Pero bago siya namayapa, meron, nanindig ang palahibo ko, meron siyang binahagi na
isang verse sa Bible na kung saan kanina ko lang ito nakita. Just imagine, at kanina habang binabasa ko siya, hindi mapigilan ang aking pagluha. Kasi, ang mga pangyayari ay tugma eh. Okay. Basahin natin sa Ezekiel chapter 37 verse 3 to 6. Okay. Nandito yon. Okay, ulitin ko. Ezekiel chapter 37 verse 3 to 6. Pero ipagpatuloy natin dyan. Nandito sa 3, no? Okay, basahin na lang natin sa 1. Okay? Sinabi dito sa 1, nadama ko, ito may footnotes, no? Ang libis na puno ng kalansay. Okay? Ito ha. Kaya habang binabasa ko to kanina, naninindig ang balahibo ko. Diba meron akong sinasabi sa inyo tungkol sa sementeryo? Ito ha, makinig kayo ha. Sa 1, nakita ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. No? Okay. Number 2. Inilibot niya ako sa lugar sa puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tuyong-tuyo na. Okay? Mag-ano kayo, wag kayo magsawa ha, kasi importante ito. Number 3, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, no? Palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Ano kayang kinalaman nito sa buto na aking kukunin? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi ang balahibo. Okay? Okay, number 4. Sinabi niya sa akin, okay? Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Okay? Ito ay ang pinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Number 6. Kasi medyo malabo ang aking mata. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, no, ay makilala ninyong ako si Yahweh, no? Makinig kayong mabuti kasi napaka-importante ito, no? Ano kaya ang kinalaman nito sa mga pinag-uusapan natin, no? Okay. Pasensya na kayo, ha? Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Number 8, no? Makinig kayong mabuti. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Okay, number 9. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinagsasabi ko, hangin, ayan na. Sabihin mong, ipapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabubuhay. Number 10. Naghahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila. At nang At nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Makinig kayong maigi, mga mahal kong kapatid. Number 11, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao,
ang bansang Israel, ito na. Ang bansang Israel ng tulad ng mga kalansay na ito, sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Alam niyo sa mga nangyayari ngayon, mga mahal kong kapatid, ano ba yung nararamdaman ng mga mahal nating mga kapatid? Marami ang nanghihina sa pananampalataya dahil sa mga kaganapan. Aminin nyo hindi, lalo na doon, no? Sa mga nabubuhay pa talaga sa mga tawag ng laman, makamundong mga bagay. Pag sinabi natin makamundo at tawag ng laman, hindi lang po ito tungkol sa usaping na mag-asawa, kung hindi, ito po ay nananaig pa sa atin ang ating pagiging materialistic, no? So, ipapatuloy ko lang, ha? Okay. Lubusan na nga kaming pinabayaan. Ayan na, ha? Kaya maraming nanghihina sa pananampalataya dahil nga sa dami ng mga nagpakilala rin na ako, and then magbibigay ng magandang buhay. O tingnan nyo, nagkanta kulong-kulong ngayon sa HSBC. Mga pasaway. Kaya nga, no? Mga hayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bigyan ko, bubuksan ko ang inyong libingan. Bubuksan ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Alam nyo, itong bayan na pinag-uusapan dito, ito yung lalaya tayong lahat. Okay? Sa pamamagitan doon sa patay, no? Iano natin ng material, ha? Ay ibabangon niya tayo, ibabangon niya ito uli at ibabalik niya tayo sa ating bayan ng Israel. Ito yung bayan na magiging malaya tayong lahat. Sana naintindihan ninyo ako, no? Kung mabukas ko na, no? Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makilala ninyong ako si Yahweh, no? Hihingihan ko kayo upang kayo'y mabubuhay. Sus Ginoo, ang klaro, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Ito yung bayan ng Israel. Magkaroon tayo ng kalayaan. Okay, dahil magkaroon na ng katuparan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Ano yon? No? Yung ipairal ang kanyang katarungan. Okay? Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. So that is the promise of God. Ano ang kinalaman nito doon sa sinasabi kong buto na aking dapat kukunin doon sa sementeryo? At ako kasi, katulad ng sinasabi ko, kaya kayong mga nagsasalita sa akin na piki slidimin, pinapasalamatan ko kayo. Alam nyo kung bakit? Parang isang ginto. Kung tunay kang ginto, the more na bubuhusan ka ng nitric acid, the more nakikinang at lilitaw ang tunay mong purity. Katulad ng ginagawa ninyo sa iba nating mga kapatiran. Yung bang pagharap, sarap ng ngiti, may matching beso-beso, with matching yakap, pero pagtalikod, titirahin ninyo at sisiraan ninyo ang tao. Yung mga bagay na yan, ako personally, pinapasalamatan ko yan at hindi ako nagagalit. Alam nyo kung bakit? The more na binabato nyo ako, isa lang ibig sabihin yan, no? Pero itong binasa ko at binahagi ko sa inyo, ano ang kinalaman nito, no? Kaya nung nabasa ko siya, kanina nanindig yung balahibo ko kasi before namatay yung ating kapatid, meron na pala siyang binabahagi ng gano'n na hindi ko siya napansin. So kanina napansin ko siya, may kinalaman sa kamatayan, no? Ng kalansay. So, sabi ko nga no? Sabi ko nga
Ya shura era la fura era sunsun yero no hoya de sider era la kuda era lo kuda era la fura ya sunsun tai kro hoya era santa era la fura era kunsun. Ipagpaumanhin yung mga mahal kong kapatid, no? Dahil dyan sa kamatayan, no, ay nandoon yung katagumpayan, no? Like Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan ay nandoon ang kanyang katagumpayan dahil natupad niya ang kalooban ng Diyos Ama, no? Bagamat ang naniwala lang sa kanya ay maliligtas, at least nasunod niya pa rin ang nais at kalooban ng Diyos ng kataas-taasan, no? Sa pagkakataon na ito, no, ay sana maramdaman nyo, mga mahal kong kapatid, no, yung tungkol sa mga sinasabi niyo na mga pagbubukas, wala hong accounts ang bubuksan, hindi po accounts ang pagbubuksan, kasi yung mga bagay na yan, ilang beses na ako nagsabi sa inyo. So, sino pang gusto sa inyong makulong? Sige, sino pang gustong makulong sa inyo? No, kasi for me, yung sinabi ng HSBC, for me, the account number is existing, but the claimant is fraud. Yan ho yung totoo doon, no? Kaya lahat ng mga may hawak ng accounts, no, bagamat ay nakikita ko sa inyo ang pagsisikap ninyo, that humanitarian dito, humanitarian doon, alam nyo, kahit ibuldos pa yung mga humanitarian ninyo, as long as walang approval yan. Okay, and if we are talking about the approval, sa anong paraan, no? Sa anong paraan na ito ay aprubahan? Always remember that the missing link, no, ay meron tayong missing link number 1 and number 2, and we have the World Bank, Federal, IMF, Pentagon, and the United Nations. So, we have the 5 implementing bodies, and we have the missing link number 1 and number 2, no? So, what is this, no? What are they, no? Itong dalawa na missing link na ito. And if you're talking about the link, sige nga, mag-research na kayo. Ito ay may kinalaman sa program, at if you're talking about the program, may kinalaman pa rin siya sa technology, no? And doon nga pala sa buto na yon ay ano siya, may kinalaman pa rin siya, no? May kinalaman pa rin siya sa propesiya na sa mga huling araw, no? Alam niyo, nalulungkot ako. Bakit? Itong mga kapatiran na ito, no? I'm so sorry ha, hindi ko to ibinabahagi to let down any one of you, no? Katulad ng sinasabi ko, nag-aayon lang ako sa nakalagay sa banal na kasulatan. Maliwanag ang propesiya na ang maghahari sa atin lahat, no, ay mula sa lipi ni Haring David. Meron tayong mga kapatiran, puro agila. Ngayon, mag-ano ko sasabihin naman, kayo ang leon. Ano pa talaga? No? Kaya kayo, mismo ang mga sarili ninyo, dinadaya ninyo. No? Dinadaya ninyo mga sarili ninyo. At gusto ko kayong paalalahanan, walang kapatawaran sa ating kataas-taasan ang mga blasphemy. Ano ito mga blasphemy? Ito ay mga nagkukunwari, nagpakilala na sila ay mga Diyos, no? Napakalaking kasalanan po yan sa Panginoon. Oh, hello nga pala sa Amerika. Anong nangyayari sa inyo dyan? Ha? Anong nangyayari sa inyo? Bakit binugbog kayo dyan? No, but anyway, bubugbugin din tayo dito sa Pilipinas. Hanggat, no? Kaya kayo, no? Kanina, masaya ako kanina kasi nandoon na yung hudyat. Pero katulad ng sinasabi ko, ang tao, kahit anong pagpaplano, ang Diyos pa rin ang katastaasan ang nagtatakda niyan, at siya pa rin ang magpangyari sa lahat ng bagay. Mulit sa muli, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Once again, nawa maunawaan ninyo ito. Hanggat hindi mag-push the button yan, walang release, no? At para dyan sa iba't ibang bansa, especially sa Amerika,
gusto ko kayong paalalahanan, ha? Na kung kayo man ay hahadlang dyan at gusto nyo pa kaming sakupin, abay, nagkamaliho kayo, no? At meron tayong, alam nyo, may mga tipong sa bagay, alam nyo naman yan nakapropesiya naman yan marami ang gagamit sa kanyang pangalan at saka sa kanyang mga salita upang ikakalaka lang ito. Okay? Siya nga pala, hello nga pala kay Kuya. No need to mention, but nandyan siya sa Netherlands. He is the one of the real official bilang its word. No? At na ano ko na to sa inyo, na-explain ko na to sa inyo, kasi may nagtanong sa akin, gaano katotoo ang its word? Sabi ko, depende. No? Kasi ang its word talaga, itinatag ang its word as parang pinaka-secret intelligence natin dito sa ating bansa. Para hanapin yung nabigyan ng authority and according to the DNA test. Kaya lang sila, nandoon sila pumunta sa mga socialized na mga lugar, mga kilalang tao, alta sa syudad, hindi nila alam, nakatira sa squatter, no? No? But anyway, at this time, kasi mga mahal kong kapatid, tsaka, di ba, pwede ba magpakatotoo kayo? Sasabihin ninyo kayong si Kristo. Si Kristo ho, hindi ho siya namuhay ng marangya. Si Kristo sa sabsaban nga na pinanganak. Kayo saan kayo pinanganak? Sa mga kaharian, sa mga ganito. Hey Lord. Hay nako. But anyway, mga mahal kong kapatid, what is my bottom line sa pagkakataon nito? Sana na-absorb ninyo. Dalangin ko na-absorb ninyo kung ano yung mensahe dito. Okay? Dito sa mga pangyayari, no, katulad ng sinasabi ko, 2025, get ready, kasi mag-ano ba, yung bang maraming magaganap, no, at mabubugbog talaga ang Pilipinas kapag, meron palang kapag hindi magawa ang dapat gagawin. Okay? Mahal na PBBM, sa iba, kahit ako binabatikos ako, no? Pero alam niyo kung bakit gano'n na lang. Ang concern ko sa ating mahal na PBBM, kahit anong sabihin ninyo na peke yan at hindi totoong Marcos yan, wala akong pakialam kung hindi siya totoong Marcos. Ang sa akin lang, ama pa rin siya ng ating bayan na dapat nating igalang. At kung yung mga problema ninyo sa mahal na Pangulo natin na siya ay addict, siya ay ganito, problema nyo na yan, hindi ko problema kay PBBM yan, no? Hindi ko problema yan, problema ninyo yan, no? Wala akong pakialam kung nangonsumisyon kayo dyan na siya ay addict na sinasabi ninyo, wala akong pakialam. Ako, sumusunod lang ako, no? Sumusunod lang ako kung ano nakalagay sa banal na kasulatan, Romans chapter 13 verse 5. Kung hindi ako nagkamali, igalang ang ating pamahalaan. Whatever it is, kasi yung mga ginagawa ninyo, sariling kalooban nyo na yan katulad nung gusto ninyo ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at saka sa Visayas, no? Hindi ho maaari yan kasi nga nakalagay nga sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. At pangako ng Diyos, ibabalik niya lahat ng kayamanan matagal na ipinagkaloob sa atin. No? At hindi lang ito tungkol sa kayamanan ng mga material, kung hindi pati na rin ang kayamanang pang-espiritual. Okay? Kasi, di ba, kayo ba, kahit ba sarili ni Lidmin, hindi pa yan ginawang exempted, no? Maging si Lidmin ay luluhod ito sa nag-iisang Alpha Power Omega. Yan, maliwanag yan hindi kung ano-ano. Okay? So sa gabing ito, huwag kayong magagalit sa akin. Okay? Ako, itong mga nangyari sa atin dito, napaghandaan ko na to no? Kaya hindi na ako nagagalit, bagkus nahahabag ako sa mga tao. No? Sabi ko nga, mas mabuti pa yung hindi ko naabot kaysa mga naabot ko, tapos maganda ang ano niya sa akin, tapos kayo talaga. Pero okay lang yun.
ito'y for me, this is the part to purify us, no? Maging kay Lidimin. Kaya nga, ako ba, hindi ko ba i-exempted ang sarili ko sa inyo, no? Ano bang sinabi ko? Maging si Lidimin hanggang kahuli-hulihan, ito ay dadalisayin pa, no? Lahat ng pinili ay pipiliin pa, at lahat ng sinala ay sasalain pa, no? Ganun yun. Ayan, inihayag ko naman sa inyo. Huwag kayong mag-alala, no? Hindi ako mag-push the button yan. Siya pa rin, si old man pa rin. At sa pamamagitan ni old man, alam niya who is the real king in the temple. No? Ulitin ko. Alam niya kung sino ang the real king of the temple. Kaya nga kagabi, no, ay nagbahagi ako sa inyo ng mga ilang kanta. So, ako naman ay natuwa at na-appreciate ko yung binigay ninyo ng importansya sa vlog ko kagabi, no, na ay, oo nga pala, very meaningful. Pinakinggan daw nila talagang tugma dito sa ating galawan, lalo na sa commodities. Okay? So, napakaliwanag, no? Napakaliwanag na nakasaad dito. So, ipanalangin ninyo, kasi ako, sinabi ko naman sa inyo that excuse meron lang ako mga bagay na inayos dito sa Maynila kasi kung hindi lang dahil sa kalansay na yan ang kukunin ko, ay hindi ako babalik sa Maynila, no? At masaya na ako doon sa probinsya kasama ang asawa ko, pamilya ng asawa ko. So to make the story short, masarap pa rin ang mamuhay ng simple, no? Kasi alam niyo, lagi niyong tandaan, ha, sino man ang nais na ang sanlibutan ay mapasa kanya, ay wala sa kanya ang Diyos Ama. Okay, maliwanag yan, no? At sana naramdaman nyo, naunawaan ninyo, na kung ako'y naghahangad ng isang korona at isang karangalan at magiging tanyak, ay di sana hindi ko na ibabahagi sa inyo na, oy, ikaw isa kang descendants, isa kang soul signatory, oy, ikaw ay isa ka palang descendants, eh di sana kompetensya ko pa kayo, diba? Pero dahil ang tungkulin ko ay ginagampanan ko lamang, maliwanag ang instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ikaramihan sa inyo, ang sarili ninyo ang gusto nyong itaas. Nauna yung pagpapakilala ninyo sa inyong mga sarili. Nauna ang pagbubuhat ninyo sa inyong mga sariling upuan. Huwag kayong magagalit, yun naman talagang totoo eh. Diba? So this time, no? Mga mahal kong kapatid, walang release. Sample na lang dyan, ha? Sa HSBC na yan, ha? Wala akong release. As long as hindi mag-push the button yan. Okay? At binabalaan ko ang sino man gustong sumira niyan. Yan po ay napakasagrado, no? Wala ho tayong magagawa bilang human being dahil ang Diyos pa rin, no, ang may panukala ng lahat, ang Diyos ng kaliwanagan, ang Diyos ng kataas-taasan. Okay? Ina-address natin to ng maayos dahil sandali lang, ano ba to? Okay. Okay. Condolence nga pala, no? Condolence sa ating mahal na kapatid, no? Condolence sa mga mahal na kapatid na pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kamag-anakan. But anyway, mga mahal na kapatid, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Bagamat nandyan ang mga panalangin natin, pero kailangan natin ang pumidos tayo, no? Kaya at this time, sabi ko nga, nakapag-decide na rin naman ako, at sabi ko nga kanina sa isang kapatid, eh wala akong magagawa sa tao, no? Eh hindi naman ako nakipagkompetensya sa inyo, eh ako naman binabahagi ko naman sa inyo, 'di ba? Tanggap niyo man o hindi, binabahagi ko sa inyo. So to make the story short, nakapag-desisyon ako na pag makuha ko na yon, yung kailangan ko sa sementeryo, I will need to go back to the Mindanao.
Okay? At dito sa Luzon, sana lang wag naman sanang nasa huli ang pagsisisi. And before that, katulad ng sinasabi ko, ay aayusin muna natin ang mga ibang mga kapatiran na nangangailangan din ng tulong sa atin, na may mga hawak silang mga commodities, aayusin ng lahat. Pero ang final na dyan, na patutunguhan is the land of promise, and that is the Mindanao. Okay? Wag na natin pagtatalunan pa, no, ang mga bagay-bagay. Ang mahalaga sa panahon ngayon, lalo na sa lahat ng mga kaliwat kanan ng mga hindi na maiintindihan ng pangyayari, ay mapanatili natin na tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos, no, sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng kaliwanagan. Panatilihin natin yon, dahil sa pamamagitan na yan ay hindi tayo makagawa or makontrol natin ang ating mga sarili. Nawa, no, mahal na Pangulong PBBM, dalangin ko po na kahit po sa kukunting oras na lang ay makadaon palad ko kayo para sa ikakabuti, no. Alam ko yung iba sa inyo magtataas talaga ng kilay, bakit, sino ka ba, ano bang kakayanan mo, bla bla bla, etc. Alam niyo, basahin niyo na lang sa Book of Mga Ngaral chapter 10 tungkol diyan sa isang tao na kung saan yung kanilang bayan ng kaharian ng yung kanilang bayan ay sasakupin, no, ay sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, ay napagtagumpayan nila na hindi sila masakop ng ibang kaharian. So, ang karunungan na nagmumula sa katastaasan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. And speaking of kapahamakan, ito na. Magbibigay ako sa inyo ng kapaliwanagan. Alam nyo ba yung sinasabi ng devil fish, yung natagpuan ngayon sa Spain? Yung pangit ng itsura, no? Hindi ko alam kung matawag ko pa ba siyang isda. Kung sa bagay, fish nga devil fish. Alam nyo, sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko, ang dragon, no? Literal na dragon, lalabas talaga yan. Okay? At nakasad kasi sa propesya na darating ang panahon dahil sa kasamaan ng mga tao, no? Ay lalabas ang mga nilalang na kung saan ang tao ay hanapin nila ang kanilang kamatayan, pero hindi na nila ito masusumpungan. No, ang mga yan ay binigyan ng authority ng Panginoon para magbigay ng kaparusahan sa mga tao. So, if you're talking about the devil fish, alam nyo na ngayon maraming pangyayari na ang dagat, ang tubig naging pula, no? Parang dugo, no? Di ba sinabi ko naman sa inyo na darating ang panahon na ang alat ng karagatan ay mawawala yan. So, pag nawawala yan, malaking epekto ito sa atin lahat. No? Malaking epekto ito sa atin lahat. At sinabi ko naman sa inyo that yan ay mga iba't ibang uri ng mga nilalang na nasa kailaliman ng katubigan o karagatan. At this time, maraming lalabas na mga nilalang na nasa kailaliman ng kalupaan. Okay? So, mga mahal kong kapatid, sikapin ng bawat isa na ang ating mga kaluluwa, no, ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. In the bottom line, kailangan natin magbulay-bulay sa ating mga sarili at kailangan natin ang humingi ng dibdibang kapatawaran sa Panginoon or bumalik tayo sa kanyang paanan. Okay? Bumalik tayo sa tunay na nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Alpha Power Omega, no? Kasi hindi ho ang makakaligtas sa atin ay ang ating mga kapitbahay, ang ating maging silidimin, hindi ko kayo maligtas, no? Bagamat ako'y nagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos, hindi ko po kayo kayang iligtas, no? Ako lamang po ay nagbabahagi at yan naman ay given naman talaga yan, no? Given na yan, ibinigay, no? Nandyan ang hindi pa ako pinanak, mayroon ng Biblia no? So, tayo naman ay parang ganito lang yon. That is the script at ako yung character na kailangan kong
ganapin, no? Ang nakasaad sa script. So ganun lang 'yon. Kaya wag kayong ano sa akin, wag kayong manggigigil sa akin, no? Hindi tayo, for me ha, hindi ako gumanap para makipagkarerahan sa inyo ng mga hinahangad ninyo. Diyos ko, Santisima Trinidad. But anyway, mga mahal kong kapatid, dalangin ni Lidime na dalangin ni Lidime na huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Dalangin ko na physically, mentally, spiritually ay ibibigay niya sa atin ang buong kalakasan ng mga bagay na yun, at anuman ang mga ninanais natin, huwag natin kalimutan na ang mabigyan natin ng kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian ay ang Diyos ng katastaasan. Okay? So, mga mahal kong kapatid, sana naunawaan ninyo ito, sana naintindihan ninyo, at sana itanim ninyo sa inyong mga isip at puso ang mga mensahe ko sa inyo, dahil hindi naman po ito ang patungkol sa sarili ko para po bigyan ninyo ako ng kapurihan, kundi ang nais ko lamang ay magpaalala at ibahagi ang mga bagay na ipinagkakaloob din sa atin ng Diyos ng katastasan sa pamamagitan po ng paggabay at patnubay at pangungunan niya sa atin, no, para makapagbahagi ako sa inyo. So, mulit sa muli, no, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, basahin ninyo ha, Ezekiel chapter 37 verse 1 hanggang sa katapusan. Basahin ninyo, at feeling ko lang, no, kanina talagang napaluha ako, tumindig ang balahibo kasi related siya, relate talaga siya, no, napakalaking ano siya, no. So ang buhay natin ay punong-puno ng challenges, no. Kaya mga mahal kong kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya na hindi kayo madadaya ni Satanas. Okay? Ingatan ninyo yan at kumapit kayo sa Panginoon. Huwag ninyong kalimutan ang manalangin, no? Na bigyan tayo ng kalakasang physical, mental, higit sa lahat spiritual, na hindi tayo malilinlang, hindi tayo maaagaw, no, sa nitaning. Yan, no. So bagamat iba-iba ang paniniwala at pananampalataya natin, dalangin ni Lidime na ang bawat isa sa atin ay mapagtagumpayan ang laban, no, ng bawat isa, lalo na yung laban na magkaroon tayo ng pagkakataon, magkaroon tayo ng malaking chance para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Okay? Yun yung tunay na laban natin sa bawat isa. Ang sikapin natin na papaano tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yun ang tunay na laban natin. Ha? Hindi yung laban na magsisiraan ta, no? Kung ano pang mga nagawin, ano pang mga paninira, panlilipak nyo. Hindi yan ang laban na sinasabi kong laban. Kung hindi, paano tayo mabigyan ng pagkakataon para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Mulit sa muli, isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat, at God bless us all. Okay? Emmanuel, God is with us, the Blessed Redeemer, the living Word. Okay? Shura hira lafrayata sada uray lavuri. Ijna hira lavrayata sada kudi de sayo siya na hira lafraya. Ang lahat ng nanampalataya sa kataas-taasan, balutan nawa tayo ng kanyang banal na espiritu, iligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na sa mga taong hindi magandang isipan laban sa atin. Maraming salamat at isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Ilaw nga pala kay Randy Bautista, kay Ruth Binata, kay Jonathan Calunsa, kay Concepcion Gakuma, no, magchat-chat ako. Kay Zinaida Jimenez, kay Ophelia Samudeo, kay Leona Pares, kay Josephine Dapon, kay Joseph Lazareta, Jim Balangatan, Rose Bingbi, Lerina Sinon, Canon, I'm so sorry, no? At kay Harim Sorita, good evening po, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo, watching from
Alcala, Cagayan Valley. Okay, kay Joseph Luzarita once again, kay Carolina Katungal, kay Trinidad Bangloy, kay Marilyn Trinidad, kay Joey Villasor, kay Harim Surita, at kay Ma'am RD Valiente, no, kay Ma'am Jimalyn, sa marami pang iba. Thank you so much po at maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta ninyo sa akin. Once again, walang hanggan, no, na siya ang binibigyan ko ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, no, siya ang aking sinasamba, pinupuri, na dakila, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo.